Pabalik-balik si Arjo sa paglalakad, parut-par ito, sa labas ng Pulmonares Trading, nakakatatlong stick na siya ng sigarilyo, hindi pa rin lumalabas si Celeste. Pagkatapos ng halos isang oras na paghihintay ay lumabas din sa gate ang kanyang pakay. Nang makita siya ni Celeste ay iiwas sana ito, ngunit kaagad niya itong nalapitan at nahawakan ang braso. "Iniiwasan mo ba ako, Celeste?" tanong niya rito. "Bitawan mo ko," mariing wika ni Celeste habang nagpapalingalinga sa paligid. Tanging gwardya lamang ang naroroon at ayaw makialam sa nakikita. Kilala nito si Arjo, kasabwat ito ng dalawa sa itinatagong relasyon. May natatanggap itong komisyon sa pagtulong sa dalawa. "Bitawan, Celeste, okay ka lang?" wika ni Arjo. "Hindi na kita mak-contact, you block din ako sa lahat ng social media accounts mo. Anong nangyayari? Mapapaliwanag mo ba ako? Ghosting mo na ba ako ngayon? Huwag mo naman akong ginagawang tanga." Iwinasiwas ni Celeste ang kamay ni Arjo. "Bitawan mo ako," sabi. Mas agresibo na niyang wika. "Umalis ka na at baka may makakita pa sa iyo rito, baka may makakita sa atin. Alam mo na ang sitwasyon, di ba?" "Hindi ko alam," tugon ni Arjo. "Ano na nga ba ang sitwasyon, Celeste?" "Wala akong oras para magpaliwanag sa iyo, Arjo. Uuwi na ako, at umuwi ka na rin, huwag kang dumagdag sa problema ko." So ngayon, problema na lang pala ang tingin mo sa akin?" Hindi nakaimik si Celeste, hinawakan muli ni Arjo ang kanyang braso, at sa pagkakataong ito ay mas mahigpit na, "Sasama ka sa akin, marami tayong dapat pag-usapan." Pagkawika ay halos kalad ka rin siya ni Arjo patungo sa sasakyan nito. "Guard!" sigaw ni Celeste, "tulungan mo ko." Lalapit sana ang guard ngunit binalaan ito ni Arjo. "Huwag kang makikialam kung ayaw mong malintikan," wika ni Arjo sa guard. "Mag-uusap lang kami, wala akong gagawing masama," aniya pa. Hindi na nakialam pa ang guard, tuluyan niyang naisakay si Celeste sa kanyang kotse. "Shit you, Arjo," tanging nasambit ni Celeste, pinagkrus niya ang mga kamay sa ilalim ng kanyang dibdib sa matinding inis at hindi na umimik hanggang sa makarating sila sa lugar ni Arjo. Padebog siyang lumabas ng sasakyan ni Arjo. "What now?" naiinis niyang wika. Sinuklay ni Arjo pataas ang may kahabaan ng buhok gamit ang kanyang kamay. "He always does it kapag tensyonado na siya. Sabihin mo sa akin kung ano na ang nagyayari. Celeste, I deserve to know. Bakit mo ako iniiwasan? Bakit mo pinutol ang lahat ng komunikasyon natin?" "Kasi ayaw ko na," sigaw ni Celeste. Hindi niya yun intensyong ibulalas ng direkta ngunit huli na para bawiin niya yon. Tumalim ang paningin ni Arjo, nakita ni Celeste ang pagigting ng mga panga nito, napaatras siya nang humakbang si Arjo palapit sa kanya. "Anong sabi mo?" naniningkit ang mga matang wika ni Arjo. "Ang sabi ko, ayaw ko na," tugon ni Celeste sa mas kalmadong tono. "Anong ibig mong sabihing ayaw mo na? Mahirap bang intindihin ang sinabi ko? Ang ibig sabihin noon tapos na tayo. Arjo, tama na, ayaw ko na." "Shit," nagulat pa si Celeste sa lakas ng boses ni Arjo. Umaalsa ang kanyang mga balikat at nang inag ng saglit ang kanyang mga laman. "Bakit, Celeste, ayaw mo na bang hiwalayan si Inigo, ha?" Napayuko si Celeste. "I'm sorry, Arjo, gusto ko nang maayos ang marriage namin." Sa sinabing iyon ay tuluyan ang umakyat ang dugo ni Arjo sa kanyang ulo. Lumapit siya kay Celeste at nahawakan ng isang palad ang magkabilang balikat nito. Kitang-kita sa mukha ni Celeste na nasasaktan nito. "So, basically, you're saying na itapon na lang natin ang ilang taon nating relasyon. 7 years, Celeste." Hindi na niya namalayan ang pangingilid ng luha. They were college sweethearts. Pagkatapos graduate ng college, after 4 years ay balak na sana nilang magpakasal. But he had to work first para naman may mapatunayan siya kay Celeste, hanggang sa nangyari nga ang problema sa Pulmonares Trading. Kailangang magpakasal ni Celeste at Inigo, nangako sila sa bawat isa. Iba na pagkatapos ng lahat ay bumagsak back into place, babalik sila sa isa't isa. Ngunit pagkatapos ng 2 taon ng kasal kay Inigo, bigla na lang sasabihin ni Celeste na ayaw na nito. Akala niya pagkatapos ng 2 taon na pagtitiis at pagsasakripisyo, ay babalik na sa kanya ang babaeng nakasama niyang bumuo ng mga pangarap. Hindi pala, sa huli pala ay mahuhulog din ito sa lalaking pinakasalan. "Anong nangyari, Celeste?" wika niya kasama ng isang malalim na buntong hininga. "He is so frustrated right now. Sabihin mo sa akin, anong nangyari?" "Hindi ko alam, Arjo. Okay, baka na fall out love lang ako." Ganun lang, hindi pa rin makapaniwalang wika ni Arjo. Paano? Sinabunutan niya ang sarili sa matinding frustration. "Wala na Arjo,
Umiiling na wika ni Celeste habang patuloy sa pagluha, kahit anong piga ko sa puso ko, wala ka na rito. Hindi. Celeste, hindi basta-basta nawawala ang pagmamahal, alalahanin mo, mahal mo ako, pilitin mo, baka nakakalimutan mo lang, cried in great despair, you loved me for so long, you can't unlove me just like that, imposible yan. Arjo, I'm sorry, si Inigo na ang mahal ko, ibinaba ni Celeste ang kanyang ulo. Bakit ang dali lang sa iyong sabihin yan? Ha, ano ang ginawa sa iyo ni Inigo, bakit bigla ka na lang naging ganyan? Naramdaman ni Celeste ang panghihina ng kanyang buong sistema. Napatingin siya sa kawalan, hindi ko rin alam, wika niya. Maniwala ka sa akin, pinipilit kong alalahanin ang pagmamahal ko para sa iyo. Pero kahit anong gawin ko, wala na, nilapitan niya si Arjo at hinawakan ang mukha nito. Arjo, I'm sorry, hindi ko ito ginusto. Alam mo kung gaano kita minahal. I really wanted to be with you, kaya nga ako nagpumilit makipaghiwalay kay Inigo, diba? But something just happened. Isang araw, naramdaman ko na lang na wala na akong pagmamahal sa iyo. I still love you, but it's a different kind of love, it's not the kind of love that I used to feel for you. Celeste, bakit umiiyak na wika ni Arjo, naghintay ako sa iyo, buong buhay ko, buong mundo ko umikot sa iyo, bakit? Nakagat ni Celeste ang ibabang labi, nasasaktan siya para kay Arjo, hindi ko alam kung paano ipaliwanag, hindi mo rin maintindihan. Aniya, mahal mo ako, di ba? Hayaan mo na lang ako. Mabilis na umiling si Arjo, naglakad ito palayo at muling sinuklay ang buhok pataas gamit ang mga daliri. Hindi, mariin itong wika. Gusto ko nang panindigan ang kasal namin ni Inigo, gusto ko nang gampanan ang pagiging asawa ko sa kanya, please palayain mo na ako. Humarap muli sa kanya si Arjo, ibabasura mo ako ng ganun lang, pinaghintay mo ako para sa araw na iiwan mo lang pala ako? Hindi naman kita binebasura, Arjo, minahal naman kita, kaya lang, gusto ko na talaga ng payapang buhay. Kasama ni Inigo, ako yun dapat, iyon ang usapan natin, magde-divorce kayo at magpapakasal tayo, at mabubuhay tayo ng mapayapa. Hindi na ganon, Arjo tang na talaga, sigaw ni Arjo, ilang taon akong nagtiis, hindi man lang ako tumingin sa isang babae dahil sa sobrang pagmamahal ko sa iyo, habang ikaw, hindi ko alam kung gaano kakadalas inaararo ng Inigong yun, nagtiim ang bagang niya. Ano, Celeste, na-realize mo ba na mas masarap siyang umararo kaysa akin? Nanatiling nakatitig sa kanya si Celeste, sabihin mo sa akin. Arjo, kanina pa ako nagpapaliwanag sa iyo na hindi na nga kita mahal. Nang gagalaiting nilapitan siya ni Arjo at sinunggaban siya nito ng halik, mariin na mariin ang halik na iyon. Hinipit siya ni Arjo sa kanyang baywang ngunit nagawa niya itong may tulak, kumawala ang isang malakas na sampal mula sa kanyang kaliwang kamay. Napalunok siya nang matigilan si Arjo, tapos na tayo, aniya at saka siya naglakad palayo. Tiim ang bagang na pinagmasdan na lamang siya ni Arjo hanggang sa maglaho siya sa paningin nito. Akala ko hindi ka darating, nangingilid ang luhang wika ni Inigo. Ilang beses niyang sinubukang tawagan si Regina, ngunit hindi ito sumasagot. Ilang mensahe na rin ang ipinadala niya rito, sa text, sa messenger, pati na rin sa email ngunit hindi man lang ito tumugon, binalak niyang magpunta sa bahay ni Regina, ngunit baka hindi yun magustuhan ng dalaga. Ilang araw na ang nagdaraan at labis na ang pangungulila niya sa dalaga, para siyang mababaliw, pakiramdam nga niya ay magkakasakit siya kung magtatagal pang hindi niya ito makita, Regina makes him feel a different level of longing. Nagpadala siya ng mensahe kay Regina na magkita sa lugar kung saan naganap ang kanilang unang halik. Halos isang oras na siyang naghihintay at nakasakay sa yate at hindi pa rin dumadating si Regina, nawawalan na siya ng pag-asa, ngunit nang pasuko na siya ay dumating ang dalaga. Suot nito ang isang puting dress na pinatungan nito ng kulay asol na blazer, nakalugay ang buhok nito na tila sumasayaw sa bawat pag-ihip ng hangin, napakagandang tanawin ni Regina, kulang lamang ng ngiti nito upang makumpleto na ang nakasanayan. Hindi pa handa si Regina, ngunit hinarap niya si Inigo, ilang araw na rin ang lumipas, namimiss niya na ito, ngunit kailangan niyang magtiis, ngunit naawa na siya rito kung hindi niya pa rin ito sisiputin. Nahihirapan din naman siya ng labis sa pagtitikis dito. Bumaba si Inigo sa yate at naglakad patungo sa kanya upang sunduin siya. Ilang saglit silang tumayo lamang sa harap ng isa't isa, worry ay nanunuri at saka sila naglakad patungo sa yate. Sa bawat paghakbang ay nagdadantal ang balat ng kanilang mga kamay, may pag-aalinlangan, hanggang sa tuluyan ng kunin ni Inigo ang kamay ni Regina, their fingers intertwined,
and fitted perfectly. As usual, hindi na kumontra pa si Regina. Ramdam na ramdam ang pangungulila nila sa isa't isa sa paghahawak pa lamang ng kanilang mga kamay. Naramdaman ni Regina ang masuyong pagpisil ni Inigo sa kanyang palad, napapikit siya ng isang saglit. Walang salita silang sumakay sa yate hanggang sa Humandarion. Sa harap ng payapang dagat ay tahimik silang tumayo, tinititigan ni Inigo ang dalaga nang lumingon ito sa kanya. Ngumiti si Regina, ang lungkot sa mga mata nito. I've been terribly miserable magmula nang hindi na kita makita. Bakit hindi ka man lang nagpaalam sa akin na magre-resign ka, wika ni Inigo na bumisag sa katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Hindi ko alam, pakiramdam ko lang, hindi mo naman kailangang malaman, at saka, alam ko namang pipigilan mo ako, tugon ni Regina. Mas mahirap na ngayon ang trabaho ko, wala na akong secretary, Problema ba iyon? Di mag-hire ka ng bago, nakangiting tugon ng dalaga. Ayoko, gusto ko ikaw lang, para mo naman akong ipinamimigay niyan, lamabi si Inigo. Bakit, magpapabigay ka ba? Pag-iisipan ko, siguro kung selosa ka malamang hindi. Natawa si Regina, selosa ba ako? Parang hindi naman yata, kaya posibleng maipamigay nga kita. Muling tumingin siya kay Inigo, kalakip ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Pero, hindi ka naman talaga akin, mapait siyang napangiti. Napasinghap siya nang bigla siyang kabigiin at yakapin ni Inigo ng ubod higpit. Regina, please, huwag ka nang lumayo sa akin, hindi ko kaya ang lungkot, wika ni Inigo habang nakasubsob ang muka sa balikat ng dalaga. Mahal kita, ikaw ang mahal ko. Napalunok si Regina, sigurado ka ba, wika niya, nakapag-isip ka na ba? Hindi ko na kailangang pag-isipan, sigurado ako sa nararamdaman ko, at hindi na iyon magbabago, binitawan niya si Regina at muling kinuha ang mga kamay nito, aalis ako. Nagsalubong ang mga kilay ni Regina, next week ang flight ko patungong Canada, magpa-file na ako ng divorce. Ano ang sabi ng asawa mo? Hindi pa rin siya payag, pero gagawin ko ang lahat para pumirma siya sa divorce papers, hindi ko alam kung paano, bahala na, basta kikilos na ako, wala nang patutunguhan pa ang pagsasama namin, hindi magtatagal, alam kong papayag rin siya alang-alang sa ikabubuti ng lahat. Ikinulong niya sa kanyang mga palad ang mukha ni Regina, hindi ko na kaya na patagalin pa ang lahat, maniwala ka sa akin, mababaliw ako, sabi ko naman sa iyo, ipaglalaban kita kahit anong mangyari, kapag okay na ang lahat papakasalan kita. Pero, sash, pigil ni Inigo sa sasabihin ng dalaga, please no more buts, I promise you, simula sa araw na ito, unti-unti nang magiging okay ang lahat. Nag-aalinlangan pa man ay tumango si Regina, pwede bang kalimutan muna natin ang lahat kahit ngayong gabi lang, wika ni Inigo. Hinawakan niya ang baba ni Regina, at nagtama ang mga mata nito, ngumiti siya, yan ang kapangyarihan ni Regina sa kanya, lagi niya itong napapangiti, yung mga magagandang mata niya. Wala siyang pakialam na mawala sa mga mata na yon. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa mukha ng dalaga, at sa pagpikit ni Regina ay naglapat ang kanilang mga labi. It always feels like magic, every time their lips touch, Regina feels like she hears firecrackers above and drums below. Ang pagtambol ay galing sa kanyang puso. Hindi pa nagagalaw ang labi ni Inigo, nais niyang namnamin ang sandaling iyon, dinadala siya sa kung saan, pakiramdam niya ay tumataas ang kanyang espiritu, yung tipong halik na hindi siya mag-asawa. Bahagyang naghiwalay ang kanilang mga labi, bakit nga ngumingiti, wika ni Regina, naramdaman niya yon, ngumiti si Inigo. Pictures flash in my mind, tugon ni Inigo, nakangiti pa rin ito. Pictures, kunot ang noong wika ni Regina, nakikita kita, nakikita ko tayo, we are old and we are still together, still sharing kisses, nakikita ko ang bukas sa piling mo, Regina. Nangilid ang mga luha ni Regina, nakadama siya ng labis na kaligayahan. She cupped Inigo's face, she kissed him, iyon din ang nakikita ko sa tuwing hinahalikan mo ako, wika niya, wala akong ibang hinihiling kundi matupad iyon, wala akong ibang makitang lalaki sa bukas ko kundi ikaw, Inigo. Gawin natin yan, pagkawika ay muli niyang inangkin ang mga labi ni Regina. Mas banayad, mas madamdamin, hinaplos niya ang kanyang mga kamay sa kanyang batok, hinawi niya ang buhok niya para malaya niya itong hinaplos, sa malamig na simoy ng hangin mula sa karagatan, ang kanyang balat ay nagbibigay ng sapat na init. Lumapit si Regina sa kanya kaya tinatakpan ang distansya sa pagitan nila. Napasinghap si Regina nang biglang maramdaman ang kamay ni Inigo sa kanyang pangupo, the next thing she knew, karga na siya nito, binuhat siya nito sa sleeping quarter ng yate, habang hindi pa rin naghihiwalay ang kanilang mga labi.
Dahan-dahan siyang inihiga ni Inigo sa maaliwalas na kama, ipinagpatuloy niya ang paghalik sa kanya, hinding-hindi siya masasagot sa mga labi nito, hindi kailanman. Habang tumatagal ang halik na iyon ay lalong nagiging madiin at mas mapusok, Inigo found his hand fisting on Regina's thigh. Nagawa niya na palang may taas ang suot nitong dress, he reached the string of her eerie, he heard a moan escape Regina's lips. Ang halinghing iyon ay maaaring gumawa o makasira sa kanyang katinuan. Kinuyam niya ang kanyang palad nang mahigpit na pakiramdam niya ay bumabaon ang kanyang mga kuko, mariin siyang pumikit, tumigil siya sa paghalik sa dalaga, ibinaba niya ang lumihis na damit nito. You are my ultimate test of patience, Regina, sana alam mo kung gaano ako pahirap nito. Pulang-pula na ang kanyang mga pisngi, he is even breathing heavily. I know, Regina murmured with dreamy eyes, kasi ganun din talaga ang nararamdaman ko. Mababaliw na ako, Regina, pakiramdam ko, mawawalan ako ng oras, he signed. Regina reached for his forehead at hinalikan yun. Kung hindi ka tumigil, baka tuluyan na rin akong nawala, wika ng dalaga. Handa akong kalimutan ang lahat ng mga pinaniniwalaan at pinaninindigan ko basta para sa iyo, that's what you do to me, Inigo, I lose myself every time I'm with you, she smiled. I have to marry you, first, I will marry you, wika ni Inigo, he had to repeatedly say it, it's his way of reassuring her, masuyo niyang hinaplos ang pisngi nito, sabay silang napahiga paarap sa puting-puting kisame at sabay ring napabuntong hininga. Sabay rin silang natawa, we love to torture ourselves, don't we, natatawang wika ni Inigo, yeah, tugon ni Regina, pero, iniisip ko na lang, pagdating ng araw, this will be all worth it, dugtong pa ni Regina, you're worth the wait, Regina, alam kong hindi ko ito pagsisisihan, muli niyang inalayan ng halik ang labi ng dalaga bago niya ay nalalayan ang ulo nito pahiga sa kanyang braso, sa bisig ng isa't isa.